bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Buksan ang iyong mga mata, gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. One more time! Sigla! Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Kanya! Hallelujah! Hallelujah,
Hallelujah. 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 Di kaiwan pababayaan, umawit ka at magpuri sa Kanya. Hallelujah. 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 Amen. Ready? Good morning, Jesus. Good morning, Jesus! It's Saturday. Patriarchals Day. Amen. Hallelujah. Magandang umaga. Comfy family, sa lahat ng mga kapatiran sa news at sa ibang dako ng daigdig. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ayan. Mananalangin muna tayo mga kapatid. Hallelujah. Pastor Tony. Hallelujah. Purihin ka muli, Ama, at pasalamatan sa araw na ito. Una po, salamat muli sa bagong buhay na muli yung pinagpara sa amin. Muling masilayan, Lord, madama ang iyong pagmamahal para sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay, sa kalakasan muling aming matatanggap po ngayon. Ngayon din po sa karunungan na ipagkakalob niyo para sa aming lahat, Panginoon. Sa oras pong ito, Ama, paunahan niyo po kami nila Pastor Alex, Brother Andy. Kami po yung walang magagawa, Panginoon. Kung wala po kayo, dalangin po namin muli sa umagang ito ng iyong Banal Espiritu na siyang manguna po para sa aming lahat. Pagpalaan niyo rin po, higit po ang mga kapatid po namin na manonood at makikinig sa online po ito, Panginoon. Purihin ka, parangalan at pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, nandito ang mga kapatiran, pinalakas, pinalusog, at masayang-masayang naglilingkod kay Lord. Kamusta kayo mga kapatid? Alam kong kayo'y nasa mabuting kalagayan. Minister Andy, kamustahin mo naman yung... Purihin ng Diyos. Good morning, Jesus. At kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa opportunity na muling magamit po ng Panginoon. At tunay po na tayo po ay pinalakas at lalong pinalusog ng Panginoon. At nandito po handang maglingkod, no? Handang magpahayag ng salita ng Diyos sa lahat ng dako. Kumusta po kayo lahat dyan, mga kapatid? From North, East, West, and South. Amen. So, purihin ng ating Panginoon. Kumusta po sa aking mga kapatid sa Hipag at mga bayaw ko po dyan sa Guadalupe. Yun din po dyan sa Bikutan. At best wishes po sa aking pamangkin sa Canada na kinasal ho na isang araw. So, ingat po palagi ho tayo. God bless. Amen. 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 Unahin na natin yung mga may kaarawan, Minister Andy. Ano ha? Sige. Okay. Sa lahat ng mga may birthday. Unang-una, si Sister Remy. Happy birthday po. Sister Remy Birthday! Cabral. Amen. Happy birthday, Happy Sister birthday. Rems. Yung kay Pastor Oying sa Wednesday Bible Study. Ano ha? Sino pa, Minister Andy, may birthday dyan? Si Brother PJ Akayan. Hello, brother. Happy birthday. Birthday. Anak to ni Minister Ernie. Sa iyo, Pastor Tony, sino? Happy birthday, Brother Alan Beltran at Dondon Borja. Happy birthday. Meron pa, di ba? Si Brother Baby Rosario. Happy birthday po, Brother Baby. Brother Babes. Oo, sakay na tayo ng eroplano. Sino pa ba meron dyan, Minister Andy? Si Sister Elena Sipin. Dyan sa Sa Kalihon po. Kalihon. Kapatid ni Brother
Benji? Benji. Brother Benji meron pa, Turalba. meron pa. Meron pa po si Brother Ed Tungkab ng Baguio City. Happy birthday Happy po. birthday po, Brother Ed. Naku, Ano po? masarap pumunta sa Baguio, Thank you, Lord. no? Sarap yan. Sa ating tawag doon, Daming lettuce dyan. good Meron morning pang isa. road trip. Meron pa pong isa. Meron pa. Sino pa? Si Sister Tina de Guzman. Tiga Santo. Who is Sister Tina? Tiga Isabela. Taga Isabela po. Pamangkin ni Aida. Ano po ano siya pa eh. makita? Yung maawit. Hindi siya de Guzman eh. Hindi ba? Ito si Sino to? Kasi si Tina na taga yun eh. Isabela. Sander yun eh. Ang asawa ni Sanders Sander. na apelido nun eh. Aguilar yun eh. Aguilar. Opo. Naku. Tina Teka de muna. Guzman. Sister Tina de Guzman. Ayan. Opo, kung sino man Hindi si Sister kaya Tina. yung kapatid Happy ni birthday Brother po. Alan. Okay. Sa Arcadia Prayer sa Group. Arcadia. Happy Uy. birthday po, Sister Tina. Minister Andy, natatandaan mo ba yung Arcadia Prayer Group? Opo, kila Sister Vicky Merabueno. Diyan ba yung sa may Cavite? Opo. Opo. Tapos Yan. yung kanyang bahay, ginagawa nating Bible study. Opo. Diyan ba Opo, yung tama. nagpadala tayo ng maraming silya? Opo, tama po. Wow! Kumusta Ay. na rin po rin pala sa biyanan niya po sa Bicol. Oh? Kasi yung asawa niya po taga ron eh. Oo, si talaga. Brother Raul. Napuntahan ko po yan si Brother Raul. Ito wala. Minister Tatay Andy, si Piping. Tatay Piping. Ronaldo Rosillo. po? Rosillo. 87th birth year, oh. Oh, Seven Tatay na pala. Piping. Oo, yung grupo Tatay ng Piping, seniors, happy yung birthday po. Dakaleb, ano? Hallelujah. Awitan na natin, mga kapatid. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid kay Lord. Pastor Tony, Minister Andy, dun sa ating memory verse, meron ba kayong paborito? Ano ba yung... Walang tinginan, walang dayaan. Opo, tama. Proverbs 3. Ikaw? Proverbs 3. Oo, susunod namin yung verse of the day. Memory muna kami kasi baka makalimutan namin. Senior ka na ba? Hindi pa po. Proverbs 3. Opo, ano pa lang. Junior citizen. Sige nga, yun sa'yo nga. Sige. Senyorito po ako. Hindi, yun natatandaan mo sa verse of the day. Yung Verse of the week pala yun. Oo, memory verse pala. Yung Ano Proverbs po. Chapter 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do and He will show you the right way. Aba, meron pa isa? John 14:6. O, sige Siyempre, nga. alam na lahat yan. Oh? So, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Him. Minister Andy, may natatandaan ka Thank ba? you, Lord. Ang natatandaan ko rin po, yung Proverbs 3, 5, and 6. Hindi, sinabi Ay, yung na iba niya naman. Matthew 4:4. It is written, man shall not live by bread alone, but by the words that proceeds from the mouth of God. Matthew 4:4. Ayan. Ako naman, meron ka pa isa? Yung ano po, Psalms 119:11. Sige nga. Thy word have I hidden in my heart, that may I not sin against thee. That Thy I- word. Ay, siguro kantahin Kantahin na natin. lang. Opo, may kanta tayo dyan eh. Pero buuin natin, ha? Ito mahalaga to kasi may kaugnayan Amen. ito sa ating VOTD. Itong Psalms 119 verse 11. At mamaya sa ating pagpapala, sige, kantahin natin. Thy words have I hidden in my heart, that I may not sin against thee.
oh Lord. One more time, Minister Andy. Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against thee, O Lord. All together now. To do your will is my only desire. To delight in your word is always in my heart. Give me back again the joy. Give me back again the joy. Give me back again the joy that comes from your salvation. Give me back again the joy. Give me back again the joy. Give me back again the joy that comes from your salvation. May pahabol. Oh, talagang yung awitin, ano? Binalik ni Lord yung joy ng ating kaligtasan dito sa loob ng Comfy compound. Hindi naman nawawala, pero yung the joy of God's salvation. Meron pang humahabol. Jason Baksal, happy birthday ha, brother. Happy birthday. Ako rin, meron akong yung ating verse of the week. Do you remember? Verse of the week? 1 Peter 5:7. Sige nga, oo. Ano yun? Ako na lang. May kanta tayo dito eh. Paano yung Nold, yung kanta dyan? Yung cast all your cares on Him, for He cares for you. Standard? Sige. Sige, standard ha. Standard pwede mga kapatid ha. Hallelujah. Andy. Life is not a road, but my friend. If you believe in yourself, if you believe there's no one who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, chorus. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Yan, ko yung ating memory verse, yung cast all your cares on Him because He cares for you. Kung meron kayong mga burdens or load ngayon na medyo may kabigatan,
kailangan natin ng tulong. At ang tulong na yan ay magmumula sa ating Panginoon Diyos. Totoo, marami tayong mga abilities, marami tayong kakayahan, pwede namang may mga other resources. But unahin natin na ibigay natin kay Lord kung ano man yung daladalahin natin. He really cares for all of us. Pastor, minister, meron ba kayong mga latest na naging burdens niyo? Paano ba ginawa ni Lord? Ikaw muna, Minister Andy. Ako po yung pinakang latest, at mainit-init pa. Mainit-init pa, yung pong yung sa studies ng aming anak. Kasi po, malapit na yung pasukan. Actually, this coming Monday na po sa kanilang school. Pero hindi pa po, wala pa po yung provision. Until pray po ng pray. Sabi ko, anak, mag-pray ka. Kasi po yung sa scholarship niya, hindi po siya nakaabot. May kinuhanan po siya ng exam. Nakapasa po siya. Kaya lang, hindi naman niya gusto yung mga courses na ino-offer po nung school. Tapos yung the other school naman po, hindi na siya nakaabot din. Tapos yung isa, hindi naman nakapasa. So sabi ko, anak, mag-pray ka kasi sa ating kalalagayan talagang kumbaga pagka nag-aral ka doon sa mataas ang tuition fee, can't afford tayo. Alam naman natin yon. But then, hindi si Lord magpapabaya. Sabi ko, let's pray, let's pray. Alam niyo po, papalapit na ng papalapit ang schooling. At the same time po, yung laptop ko na pinahiram sa kanya, naiwan niya sa San Juan, Batangas. So sabi ko, naku anak, yun ang isang mahalaga. Ba't mo mong iniwan? Kasi pinahiram ko po nung nag-grade 11 and 12 siya. Naiwan niya pagpunta dito sa Manila. Madaling araw kasi sila umalis doon. So madalit salita po, wala pa rin po siyang laptop or iPad man. Yung cellphone niya po, kailangan i-upgrade. So sabi ko, Lord, so wala pang tuition, wala pa pong gadget. Hindi naman basta pwede magbiyahe nga po ngayon dahil nga di po ba lockdown. Pero alam niyo po, God is good. Yung burden po sa heart ko, sabi ko gano'n, Lord, alam po namin, alam ko po, hindi kayo magpapabaya. So every evening po, pag nagpipray kami together, let's pray to the Lord. Lahat pinagpipray po namin, buong mundo, buong sangka-Kristyano, lahat na po pinagpipray namin, tas yung kanya pong need. Alam niyo po ang ginawa ni Lord, may share ko lang pong mabilis. Mayroon po kaming isang insurance na binabayaran ni Sister Judith, So hindi ko na-mention, yung isang insurance company. Pero ang kagandahan loob po ni Lord ganito, 10 years po kasi yun, Pastor, 10 years to pay. Alam niyo po ba na kami po pala ay nakaka 6 years na? Hindi ko na malayan. So, hindi ho ganun kalaki yung hulog namin, yung mga extra blessings namin, sineset aside namin for that specific insurance. Alam niyo po, sabi ko, nag-inquire ako doon sa agent, sabi niya, brother, alam niyo po ba na after po ng 5 years na kayo makapagbayad, pwede po kayong mag-withdraw? So, iniisip ko, pwede po ba yun? Naka 6 years na po kami na naguhulog. So, alam niyo po ang ginawa ni Lord, shortcut ko na sa madalit salita po, nakapag-withdraw kami, hindi po doon mismo sa inihulog namin, kundi sa dividendo na. Sa mga dividends, ibig sabihin, tinubo na pala yun nung inihulog namin. At all honor and glory belongs to God po. Yung pong pantuition ng anak namin on Monday, saka po naibili ko na po siya ng gadget kahapon. At thank you Lord po, yung bagong-bago, sabi ko nga kahapon, ginamit ko sa prayer meeting, sabi ko ito po yung blessing ni Lord, mainit-init pa. Kasi actually po, kagagaling ko lang po ng SM, bumili ako ng gadget, tapos pagdating ng bahay, at nag-ready po kasi may prayer meeting po kami sa Brookside, Manggahan. So yun po, sabi ng ating mga kapatid doon nila, Brother Olan, Brother, wala nga yung yung nyo yung ating yung kantahan nyo, dire-diretso po Kasi alam nyo po pala, 6 gigram, Brother Derek, Iko, 6 gig po yung kanyang RAM. So ito kasing cellphone ko, though Android po, 2 gig lang pala siya. Ang bilis niya. Sa kanya po 6. So yung nangyari talagang napakabait ni Lord. Amen po. So yung pong burden ngayon, sabi ko, Lord,
Kasi Thank you, Lord. pag anong tawag doon? 'Di ba merong work from home? Ngayon anong tawag? Study from home. Study from home. Pag-pray natin, Minister Andy, Pastor Tony. Pag-pray natin, parang meron ako narinig sa sa balita na kasi ngayon yung mga gamit ng mga bata ay medyo nagtaasan yung mga presyo ng mga Gadgets. ano ba, gadgets, laptops. Parang merong gagawin batas. Parang yun ang aking pagkakarinig na para magkaroon ng control dun sa mga presyo. Kasi siyempre, ang mangyayari ngayon sa bahay na mag-aaral, so kailangan ng mga gadgets. So narinig ko nung kagabi ata na sa balita na merong isa sa batas para hindi maging mahal yung mga bilihin kasi sa bahay na mag-aaral yung mga bata. Pag tinignan mo, makakabawas ng traffic sa kalsada. Tapos yung pagbiyahe-biyahe, yung safety ng mga bata. So sa isang panig, pag tinignan mo, meron namang ginagawang maganda sa ganitong pangyayari. Tapos, siyempre, yung mga, hindi mo naman control ang environment. Pag lumabas ka, ngayon, nasa bahay ka, nag-aaral ka, full concentration pa. Tapos, pag-pray natin na yung ating mga internet ay, di ba, meron naman tayong, sabi ng ating presidente, naalala nyo na kailangan yung service ay gandahan. At pag-pray natin na mura lang yung mga bayad sa internet. Kasi alam ko sa ibang bansa parang libre ata yung mga internet Hindi ko lang alam kung gaano katotoo. So sa atin, palagay ko, murahan na lang. At pag-pray natin na maraming mga mata yung mga towers. Ang alam ko, Pastor, parang yung DTI, bababaan daw talaga ang mga gadgets ngayon. Ay, thank you Lord, bababaan ha. Oo, So kasi Opo, yes. thank you, Lord. So far po yung yung nabili ko kahapon, matutuwa kayo sa price. Kasi nung nag-research po ako, ang taas-taas pala ang specs noon, no? So pagdating nga ho namin, nag-explore na yung anak namin, tas mas maano kasi sa mas techy siya So alam niyo po nung ni-research namin, ang mahal pala ng price noon, tas sale ko po siya na. Yun, mga kapatid, huwag kayo kagad bibili. Kayo compare kung saan mas mura. Ano tong nandito? Hindi ko makita. BOTD na. Okay. Marami pa tayong oras. Okay. Hindi ka na mag-share, naubos na ni Minister Andy. Yung burden. Pero alam ko, meron kang... Awitin po ata siya Hindi, ayoko na. Mahaba si Minister Andy. Mamaya na uli. Kasi pag nagkwento yan, parang si Arnold. Amen. Yung sisimulan niya yung sumakay siya ng jeep, okay. tapos yung driver, ang suot ay kulay blue. Yung driver pala, namatay yung asawa. Pagkatapos, naawa siya, dinagdagan niya ngayon yung bayad niya sa saan yun? Sa bayan. Pero kung kaya mo ng 3 minutes, bakit hindi? Ano ba yung pinaka-latest na nakabigatan mo na talagang ibinigay mo kay Lord? Ay, glory to God, yung mga mag-aaral So, nasa bahay na kayo. At ang maganda rito, hindi na mga games ang gagawin sa bahay, di ba? Puro studies na kasi ang education, asset ng isang bansa yan lalo na yung mga kabataan. Kasi kapag hindi tayo nakapag-aral, ang hirap mag-compete sa world. Kumbaga, magtatrabaho ka, ang daming mga graduates, so on and so forth. Pero dahil dito, yung work from home, alam nyo ba, meron akong mga nakikita sa Facebook na tayo pala ang karamihan ng kinukuha ng mga ibang bansa sa work from home kasi marunong daw tayo, magaling daw tayo mag-English, ang comprehension natin mabilis, tsaka hindi lang yun. Kasi compare doon sa kanilang bansa, ang ibabayad nila dollar, euro, at kung ano-ano, compare dito sa atin, mas mura. Pero malaki pa rin, mga kapatid. Thank you Lord na yan, nagkakaroon ng kabuhayan ang mga kabataan natin na magagaling sa technology. Glory to God. Ikaw na, Pastor. Siguro mga 1 linggo na po ito, yung kuya ko, tinawagan ko po, Tagig lang naman. Tapos,
Sabi niya, punta ka sa Guadalupe. Bakit? Isa kong kuya raw may sakit. Okay. So, gusto ko sanang puntahan. Dahil nga lockdown, ang ginawa ko dahil sa may gadget naman, so tinry namin ng anak ko na tawagan sa messenger. So, nakontak ko naman. So, yun, nung makita ko mabungad, yung bungad ng mukha niya kagad, parang maiyak eh. So, ganun pa man is, si Lord po gumawa ng kaparaanan. Pinag-pray ko siya. Una, pina-accept ko si Lord sa kanya. So, nung pina-accept ko si Lord sa kanya, umiyak. So, yung taong yun, matapang yun. So, pagdating pala kay Lord, umiiyak. So, ganun pa man, yun po yung ikinatuwa ako sa ating Panginoon na talagang napakabuti niya. Kaya nga dun sa aking pag-aralan dati, pag tayo po'y napapalibutan ng mga problema, mga hinagpis, suliranin sa ating buhay, ang una nating gagawin is magtiwala. Trust Him. Pangalawa, keep His promises. Pangatlo, hanapin natin ang liwanag kay Kristo sa pamagitan ng Kanyang salita. At pang-apat, yung praise Him. Yung umawit tayo, papurihan lagi natin ang ating Panginoon. So yun po yung ginawa kong kaparaanan. So bagamat ngayon po is natatawagan ko pa rin naman, bagamat gusto ko talagang physically, personally, na siya po ay aking mapuntahan. So, si Lord pa rin po ang kikilos. Amen. Kaya nga, lahat po ng ginagawa ko, awit ako ng awit kasi yun po yung aking, kung mga para bang pang-alis ng mga suliranin, problema, mga Tsaka kapatid. doble panalangin. Opo, yung laging nagpupuri, umaawit sa ating Panginoon. Amen. So ano ba yung song na nakalagay sa puso mo na awitin to ng mami, di ba sabi mo? Yung 89? Psalms 89. Psalms 89. Alam mo to? Opo. Sige, awitin natin. Yung unang line, ano? Para masapul ko yung tono. Yung unang line. Ayun, Lord. Ulit. Sige. I will sing of your constant love. Ayan. Okay, sige. Okay. Nold. Sige. Kahit anong key. Ito na. Sige. Introduction muna. Okay, teka muna. Already. Teka, hindi. Yung introduction. Ulit. Hallelujah. Sige, hindi bale. Lord, I will always sing of your constant love. I will proclaim your faithfulness forever. I know that your love will last for all time, that your faithfulness is as permanent as the sky. From the top, one more time. Lord, I will always sing of your constant love. I will proclaim your faithfulness forever. I know that your love will last for all times, that your faithfulness is as permanent
as the sky. I know that your love will last for all times, that your faithfulness is as permanent as the sky. So yung pag-ibig ni Lord constant, faithfulness ni Lord sa atin will last for all times. Kaya kung meron tayong mga daladalahin, burdens, so on, lahat naman tayo merong mga daladalahin. There are times na hindi naman yung ating mga sariling burden, but we have burdens dun sa ibang tao, kapwa-tao, o mga mahal natin sa buhay. Ay salamat sapagkat nailalagay ni Lord sa ating puso yung burden. Alam nyo ba na kapag ikaw ang nalagyan ng burden ni Lord for others, it is an opportunity sa atin yon to please God and to be an instrument for God's blessing na ikaw ang magiging channel. Doon sa binanggit ni Pastor Tony, mahalaga kasi yung may kaugnayan ito sa ating verse of the day. Sa Psalms 119 verse 18. Ang sinasabi diyan sa Psalms 119 verse 18 ay Sa New King James Version po, ganito po nasasaad, "Open my eyes that I may see wondrous things from your law." okay. Open my eyes that I may see the wondrous things about your law. E yan ang ating verse of the day. Kasi may nabanggit si Pastor Tony, yung burden niya sa kapatid niya. Crucial yung salitang accept. Sabi niya, pina-accept niya si Jesus Christ. Kasi pag binasa nyo, hinimaymay nyo, ulitin ko sa inyo open my eyes that I might see or may see the wondrous things about your law. Pag sinabi nating law, ang sinasabi rito sa ating mga pag-aaral, di ba? Yung Word of God sa Psalms 119 ay 8 beses na meron description. Andyan yung law, statutes, precept, commandments, ordinances. Ordinance. 8 yan, 8. So yung law dito, saying, why saying sa Proverbs ata yun eh. Decrease, yung sabi mo. Yung decrease. Decrease. So yung law dito, Torah. Diba, Minister Andy? Opo. Yung Torah, yung 5 book. 5 Book of Moses po, yung Pentateuch or Pentateuch. Oo, ano yung isa? Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. Oo, pag sinabi nating Genesis, the beginning. Pag sinabi nating Exodus, Exit. departure. Pag sinabi nating Numbers, Console. yun yung pilgrimage na sila yung number ng mga umalis o naligtas sa Egypt. Pag sinabi Leviticus, ito yung mga rites and ceremonies. Pag sinabi naman nating Deuteronomy, Remembers? review. Review or remember. Review. Ayan. So dito, ang pagkagagamit ng law speaks about the instruction and teaching. So, ulitin ko, open my eyes that I might see the wondrous things about your instruction or teaching. Ayan. So, sabi mo kanina, kasi maraming mga tao blinded Minister Andy, naalala mo. Kasi open my eyes So, merong mga tao na pagdating sa salita ng Diyos ay talagang hindi nakakakita. No? Ano ba masasabi mo dyan sa open my eyes? Kasi po, pag literally speaking, kapag naka-close yung mata natin, siyempre wala tayong makikita. Ano po?
ano yun, literally speaking. Pero yung pag sinabing open our eyes, yung ating spiritual eyes. Ayun, yun. Okay, okay. So, ang mangyayari po niya, kapag ka kasi inopen... Minister Andy, naglalagay ka sa akin, Okay, Ikaw naman, So, ang hiningi niyo po ay insight about yung sa opening our eyes, di po ba? So, spiritual eyes. So, marami kasing, sa totoo lang, di ba, blinded by the gods of this world. Naalala mo ba yan? Pakibasa mo naman sa 2 Korinto 4:4. Kasi there are times na even Christians, Pastor Tony, ay minsan na, sabi mo kasi yung liwanag, di ba? Meron ka binanggit kanina. Kasi darkened minsan ang eyes ng mga tao. Minsan, mga Kristiyano rin, hindi namamalayan. There are times na para bang natutukso o nabubulag sila ng God of this world. Nakita mo ba yan? 2 Corinthians 4 verse 4. Sige, ito, isa to sa mga nag-blind sa mga ating kasi kailangan bukas ang ating mga mata. Ganito po, sa verse 4 of 2 Corinthians 4, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Ayun, ha? Kaya yung isa rin sa pagkaka-darkened ng eyes ng mga tao ay nandun sa minister, doon sa pangalawang Korinto. Tingnan mo nga, dito sa 2. Sige, tingnan natin yan. 2 Korinto ba yan? Nakita mo? 2 Korinto 2, 9 hanggang 14. Sige, basahin natin na ito yung mga, there are times kasi hindi namamalayan ng mga tao na they are blinded sa gospel. Ito. 2 Corinthians 2, 9 hanggang 14. For to this end I also wrote, that I might put you to the test, whether you are obedient in all things. Now, whom you forgive anything, I also forgive. Teka, saan ba yan? Yung parang merong spiritual. Banda dito po sa... Yung, kasi pag hindi ka regenerated, pag wala sa espiritu, hindi mo makikita yung sa spiritual things. Tama ba ako? Una ba yan? Tulungan nyo nga ako mga kapatid. Sandali, ito. 2 Corinthians. Parang iba yung binabasa mo eh. 2 Corinthians 2. Yung parang spiritual eye. Beb, tignan mo nga. Siguro, Pastor, bigyan muna natin diin yung 2 Corinthians chapter 4. Sige. Verse 4. Titignan ko dito. Yung sinasabi kasing image ng Diyos sa sanlibutan ito, walang iba kundi si Satan. So, kasi ang work ni Satan, sabi nga sa John 10:10a, naparito siya upang pumatay, mamuksa at magwasak. Kaya kung papansin po natin, marami talagang binubulag at nabubulag. Isipin na lamang po natin, di ba? Yung kasiyahan, ninanakaw ng kaaway. Isa na dapat magpasalamat ang mga tao sa ibinibigay ng ating Panginoon. Kasi, kaya nga sinasabi lagi natin tumingin tayo kay Lord. Huwag tayong tumingin sa problema. Bagamat nandyan yan. Kasi, napakahalaga para sa atin yung lagi ang kasiyahan makita ho natin sa ating Panginoon. Kaya kung bakit maraming tao hindi nakakapagpuri kay Lord. So, kaya kung bakit napakahalaga yung lagi tayong 2 nakakarinig, Corinthians 4. nakakapagbasa, at nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen, 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 amen. Nakita nyo na, teka. Hindi. Yung yung... Oh, hindi. Yung... Dito sa pala, first 2, 9 to 14. Ayun. Sige, pakibasa. 1 Corinthians 2, 9 to 14. 1 Corinthians 2, 9 to 14. Sige, Minister Andy. 1 Corinthians 2, 9 to 14. But it is written, eyes has not seen, nor ear heard. Hindi ata yan, teka. 14 mo start. Sa 14 po. Oo. Okay, sa 1 Corinthians 2,
14, mga kapatid. But the natural man does not Ayun. receive the things of the Spirit of God, Yun. for they are foolishness to him, nor can he know them because they are spiritually discerned. Hanggang 14. Verse 15 po, but he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. Ayan, ano. Ang ibig kong sabihin, kapag nasa natural man, hindi nakikita yung spiritual matters or spiritual things. Ang nakakakuha ng mga spiritual matters or spiritual things, yung born of the Spirit. Kaya napakahalaga na kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon at tayo tumulikod sa ating mga kasalanan at tayo'y napuspos ng Espiritu Santo, i-reveal niya ang kanyang kalooban sa atin. Kaya mabubuksan ang ating kaisipan sa mga bagay tungkol sa pagtuturo, instruction ng salita ng Diyos. Halimbawa ako nung araw, meron naman akong comprehension, marunong naman akong bumasa, meron naman akong knowledge. Pero nung unang panahon, hindi ko pa tinatanggap ang ating Panginoong Hesukristo bilang sarili kong Panginoon at tagapagligtas at hindi ko pa natatanggap yung kapuspusan ng Espiritu Santo, hindi ko maunawaan itong salita ng Diyos, itong Biblia. Pero nung nagkaroon ako ng born-again spirit, tinutulungan ako ngayon ng Espiritu Santo para maunawaan ko ang mga spiritual things or matters. Kaya dito sa Psalms 119 verse 18, dalawa ang mahalagang bagay na sinasabi rito. Una, kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon Diyos para maunawaan. Kasi yung open my eyes, this is a prayer. Buksan ng ating mga mata ng Diyos para maunawaan natin ang kanyang salita. So it speaks about the prayer and the Word of God. Itong Psalms 119 verse 18, kinakailangan natin ang tulong ng ating Panginoon Diyos. Kaya yung panalangin, open my eyes that I may see the wondrous things about your law, the teachings and the instruction. So again, may mga factors kaya hindi nabubuksan ng mga mata ng mga tao. Meron ditong isang pangyayari sa Book of Hosea. Ito, Hosea sa verse 8:12. Sige nga, Minister Andy. Ito'y isa sa dahilan kaya blinded ang mga tao. Hosea 8:12. Hosea 8 verse 12. I have written for him the great things of my law. Okay, ulit. So, doon sa binanggit ko kaninang VOTD natin, Psalms 119 verse 18, open my eyes that I might see the glorious things about your law. Oh, ito na ngayon yung law. Sige, ulit. Hosea 8:12. I have written for him the great things of my law, but they were considered a strange thing. Yun. Isa to sa kadahilanan kaya hindi na bubuksan ng mata tungkol sa salita ng Diyos. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng strange things? Sa ibang version, foreign. Iba't ibang version. Pero alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng strange thing? Hindi sila passive sila. They don't mind the Word of God. They neglect the Word of God. Kaya ang nangyayari, yung disbelief at nangyayari tuloy ay ignorance. Di ba? Naalala nyo yan na ignorance of the law. Excuses no one. Hindi. Doon sa atin naman, people perish because of the lack of knowledge. So yung ignorance, prejudice, strange things na tinatawag, tsaka yung kapag ikaw ay nasa kalagayan ng kasalanan, mahihirapan mong makita. Actually, tatanggihan mo nga
ang salita ng Diyos dahil kinalulugdan mo yung kinalalagyan mo na sa tingin mo ikaw ay nagiging masaya. Kaya ang nangyayari doon, kumbaga parang katulad ng naalala ko tuloy sa Bible, yung na kay Lord na, tas na bumabalik pa parang aso at parang baboy. Naalala mo ba yan? So, kaya yung sinabi mo kanina na pina-accept mo yung kapatid mo, di ba sabi mo na luha siya. So, kasi may mga tao na kailangan lamang na kapag ikaw ang ginamit, so kapag merong mga pangyayaring humingi ng tulong o nagkaroon tayo ng burden, actually, si Lola Tess nga, kahit walang burden, kahit saan, pagka meron siyang nakitang tao, ang kanyang sinasabi kagad, tanggapin mo si Lord. Kaya yung pinakamaganda mong narigalo dun sa kapatid mo ay, sabi mo, accept the Lord. Kasi, hindi naman niya nakikita kaya nga open my eyes di ba? Kung tutusin, alam niyang manggagawa ka. Pero doon sa pagkakataon na yon, ginamit ka ni Lord doon sa mga mahal mo sa buhay. Kaya na-lead ka doon na sabi mo rin na pag-accept, humingi ng tawad, na sabi mo. Paano ba yung para yung mga kapatiran ng mga... Kaya lang, siyempre, meron siyang lakas ng loob kasi kapatid niya yon. Pero doon sa mga ibang tao, di ba minsan, hindi mo naman kagad magaga. Meron ka bang karanasan sa ganyan? Wala masyado. Wala po masyado na. Oo. So, nung masabi ko po kasi, Pastor, na humingi ka ng tawad sa mga kapatid natin, sa akin, sa ate, o sa sino man, doon po nagsimula yung luha ng aking kapatid. So, nung sinabi kong humingi ng tawad. Yun na nga, sabi ko nga, dahil minsan tutulungan natin yung mga tao na makabalik kay Lord Kasi hindi naman nila, katulad din naman natin sila noon di ba? Ang nangangasiwa sa buhay natin, yung mga pleasure and treasures of this world, para bang ang strange thing sa atin, ang sabi rito, ang Word of God. Para bagang foreign sa atin, hindi natin pinapansin hanggat may mga pangyayari na sometimes or oftentimes it is allowed by the Lord. Kaya kung ikaw ang magiging instrumento, Kristiyano, hindi pa bukas ang mga mata Kaya nga, doon sa inawit natin kanina, sabi ko na makahulugan, 'di ba, yung Psalm, yung memory verse, yung 119 verse 11, Thy word have I hidden in my heart that I may not sin against thee, O Lord. So, ang instruction dito na napakahalaga at teaching na napakahalaga sa law of the Lord ay ikaw ay magiging yung itinuturo dito yung holiness. Just imagine kung mabubuksan ng mga mata ng tao tungkol sa teachings, tungkol sa instruction ng ating Panginoon Diyos na mamuhay ng merong kabanalan, hindi ba napakalaking kaibsan? Kasi there are times na, sabi mo nga, hingi ng tawad, baka mamaya, marami kang kinikimkim or so on, kaya marahil naluha siya, na-release siya. Kasi minsan hindi naman nila maamin na may mali sila o may pagkukulang sila kasi nabablind na nung carnal o yung ating flesh na marahil nagkaroon din ng sakit o nasaktan din. So, maraming justification and rationalization. Pero pag sabi mo nang tanggapin si Jesus Christ at na-lead mo sa repentance, yung pagtulo ng luha doon ay nabuksan yung kanyang, the eyes of faith o yung kanyang puso ay nakapasok si Lord. So, mga kapatid, napakahalaga. At dito nga,
sa open our eyes that we might see the wondrous things about sa law of the Lord. Meron ditong mga ilang panalangin kasi ito ngang open our eyes is a prayer. Tignan natin dito rin sa 119. So, kinuha natin yung 18. Tignan nyo dito sa 119 verse 12. Basahin ko ha. Teach me your statutes. Ayan, di ba pinag-aaralan natin yung description? Teach me your statute. Tignan mo nga sa Tagalog. Oo, 119 verse 12. Purihin ka, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ayan, ano. So, kailangan natin ng panalangin na sasabihin mo naman kay Lord, Lord, hindi ko po ito kaya. Turuan niyo po ako kung ano ang aking gagawin dito sa sitwasyon or condition. Magugulat ka. At dito, kinakailangan natin ng meron tayong naka-treasure na Word of God sa ating heart. Kasi yung mga binasa natin, minemorize natin, katulad ng memory verse, yan ay ating weapon. Yan ay ating guidelines. Yan ay ating pangako para natanggap natin, nagkaroon tayo ng karanasan. Tapos, kapag merong mga nangangailangan, magugulat ka. Yung mga naimbak o yung mga words of God na tinreasure mo sa iyong puso, maitutulong mo sa ibang tao. So, nasa sa atin ding mga Kristiyano. So, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, gaano katagal? Yung pag-meditate ng salita ng Diyos, yung pag-memorize ng salita ng Diyos. At ang pinakamahalaga, yung pag-obey sa salita ng Diyos. Kasi, yun ang ating maitutulong dun sa mga ibang tao. Kaya sabi, Lord, teach me your word. So, tinuruan na tayo ng word of God. Tayo naman ngayon ang tutulong dun sa mga tao na nangangailangan. Meron pa rin dito. Yung kasunod nung 119 pala, no? Yung 19, do not hide your commandments from me. Ano, ha? Dito, meron pa isa. Sa 27 ng 119 din, Pastor. Ipaunawa mo sa akin ang daan ng mga panuntunan mo at aking panuntunan mo. Yes. At aking bubulay-bulayin ang kahangahangang mga gawa mo. Yan. So, ano to? Para sa atin ito na mga Kristiyano. Kasi yung 119 verse 18, a prayer and the absolute truth of the Word of God. It is a combination. So tayo, hihingi tayo ng panalangin kasi on our own, hindi natin kaya. Subalit ang ating Panginoong Diyos, siya nagbibigay sa atin ng kakayanan. Kaya lagi tayong dudulog sa Kanya. So sabi rito, make me understand the way of your precept. So meron kasi sinabi doon, magbulay-bulay pa. So, tayo ay inaasahan, kumbaga, ina-expect na ikaw ay Kristiyano, hindi lamang nagbabasa, hindi lamang nakikinig. Make me understand. Diba, there are times na, Lord, hindi ko po maunawaan kung ano po yung aking nabasa o napag-aralan. Magugulat ka pag pinagbulay-bulay mo. Parang halimbawa, yesterday, buo na sa amin ni Sister Rian na ako lang. Kasi hindi ko naman kagad na kausap yung aking mga kapatiran sa siyempre everyday by God's grace tayo'y binibigyan niya ng salita at naibabahagi sa inyo.
glory to God at kami nagiging instrumento base sa mga ginagawa ni Lord na kabutihan sa aming mga buhay at sa lahat din sa mga buhay nyo. So, kaya lang, kaninang madaling araw, nagising ako. So, nagbubulay-bulay ako dun sa word. Supposed to be, ang ibibigay ko, yung kahapon kasi, ang nakatakda, yung Patriarchal Day, yung yay, it's Friday, Family Day, ang nakatalaga, yung angkan ng Pangilinan. So, yun ang inihanda namin, maski si Sister Ria, pati yung mga pag-aaral na galing kay Lord, mga illumination, inspiration, the revelation that comes from the Lord. Kanya nga lamang, sa sobrang saya namin kahapon, ay dahil nandito na yung mga kapatiran, si Lord ang nag-orchestrate ng mga program yung ating mga segment. Kahit na meron na kaming plano, pagdating dito, si Lord ang nag-orchestrate kung ano yung gusto niyang ipaabot sa lahat ng mga Comfy family at sa lahat ng mga Kristiyano na nakakapakinig ng salita ng Diyos na kalakip ay kaalaman, instruction, teaching, pagpapala. So, sa tuwa ni Sister Ria, dahil nakita niya yung mga kapatiran, na iba yung live streaming. Kaya kita nyo, pwede ba kayong pumunta kaya yung mga iba naka-shorts? Pero dahil sa tuwa, dahil sa ginawa ni Lord, na iba. Kaya, pag ikaw ay nagbubulay-bulay, kaya nung ako'y nagbubulay-bulay, nagme-meditate dun sa ating word, una, ang kukunin ko sana si Minister Otan tsaka si Joel. Kasi, Minister Otan, Joel, kasi hindi nagkasakit tong dalawa na to. Tsaka sabi ko, kakanta kami, si Joel ang paggigitarahin ko. Kaya lang, pag kami dalawa ni Otan, yung boses namin dalawa, medyo, So sabi ko, teka muna. So natulog uli ako. Tapos nung natulog na ako, binubulay-bulay ko. Pinaalala sa akin tong si Minister Andy tsaka si Pastor Tony. Kaya kapag kayo nagbubulay-bulay, bibigyan kayo ng understanding ni Lord kung ano ang inyong gagawin, direction, even the decision dun sa gagawin mo sa araw na yon. Kasi minsan magdi-decide ka ng ganun, pero si Lord sasabihin sa iyo ganito. Hindi nyo ba naranasan yon? Pero ito'y para sa inyong kabutihan. Kaya ito na kami. Ngayon naman, meron tayong, di ba, sabi natin sa segment natin, yung mga couples preaching, merong preaching in tandem. Kasi natuwa ako doon kay Pastor JB at kay Sister Cora nung nag-share sila. Parang yung kanilang countenance, tsaka yung team nila parang maaliwalas, so on. And so, basta, tsaka yung kanilang pagtuturo ay may kagaanan at nagbibigay ng instruction, so on and so forth. So ngayon, itong ating panghuli ay nais kong pakinggan nyo ang ating fellow elders na mag-asawa, yung couples preaching. Amen. Amen. God, thank you, Lord, ha? Yan. Magandang umaga, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Kami po ay nabigyan ng pagkakataon mag-asawa na sa isang topic sa ating series na dinidiscuss sa Psalm 119. Sige, Pastor Fred. Yung word muna bago tayo mag-fan. Sige. Basahin ko po, mga kapatid, sa King James Version. Ang Psalm 119, 97 hanggang 104. Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day. Thou through the commandments hast made me wiser than my enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers,
for thy testimonies we may meditate. I understand more than the ancient because I keep thy precepts. I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word. I have not departed from my judgments, for thou hast taught me. Verse 103, how sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey to my mouth. 104, through thy precepts I get understanding, therefore I hate every false way. This is the message of the Lord. Diyos namin na nagmamahal sa amin, thank you, Lord, for giving us the songs, once more reminding us that you loves us so much. Kaya dakila naming Ama through the power of the Holy Spirit, we have to understand everything that you are teaching us tonight. Speak, Lord. Your servants are listening. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good evening, mga kapatid. Good morning, Dad. Good morning. Kakamali na naman ako. Lagi kasi kami. Oh, good morning naman. Oh, sige. Ayan, senior na po kami. Siya lang, di ako. Yan, o sige. O sino mauna sa atin dalawa? Ikaw. O sige. Bibigyan ko lang po ng parang introduction itong Salmo na 190 na sinabi niyang pinakamahaba na salmo sa buong Bible. At alam po naman natin na ito ay katulad nga ng mga nauna na mga nag-discuss na ng kanilang mga topic sa Psalm 119, na ito po ay consisting of 176 verses at divided po ng equally by 8 stanzas, yung kumbaga for every stanza, yung 8 po, 8 verses. At actually there are 22 stanzas. So nakakatuwa po ito yung sabi kong ganun, ang ganda-ganda nitong Psalm 119, eksaktong 888, parang ba yung yung kanta, no? 88. Pagkatapos, pagka tinignan po natin, na ito pong, sabi nga ganon, ito po ay nagsisimula palagi with the Hebrew alphabet, at bawat alphabet ito ay may isang meaning. At ito pong napili ni Pastor, ay actually, this is the 13th stanza. Ang alphabet po nito ay MEM, MEM, na nangangahulugan po na King over water. Yun nga pong doon sa nakaraan, ay actually yung una po nga niyan ay yung Aleph, which means God the Father, which is A, ano? So sa amin po is letter M, MEM, MEM, which means King over water. Pero ang nag-distract po sa amin dito is yung salitang sweeter than honey. Marami pong ikupan dito si Pastor, pero gusto ko pong i-share sa inyo nung isinabi sa akin ni Pastor na ang napili niya itong Psalm 103 na yung verse 103, gusto niya i-discuss yung sweet. Biglang pumasok po sa akin yung calling of Ezekiel. Sige, bayaan nyo i-share ko sa inyo sandali itong Ezekiel magmula sa chapter 2, doon po sa verse magmula sa 8 po. Sabing gano'n niya, Son of man, listen to what I'm telling you. Don't turn against me like those people who refuse to obey. Now open your mouth to receive the words I will give you to speak. Then I saw a hand reach out toward me. It was holding a scroll with words written on it. The hand unrolled the scroll open in front of me. Words were in front
where on the front and on the back of the scroll, there were all kinds of sad songs, sad stories, and warnings. God said to me, "Son of man, eat what you see. Eat this scroll and then go tell these things to the family of Israel." So, I opened my mouth, ito na po sa chapter 3 to, and he put the scroll into my mouth. Then God said, "Son of man, I'm giving you this scroll. Swallow it. Let that scroll fill your body." So I ate the scroll. It was as sweet as honey in my mouth. So sabi kong ganun, wow, itong i-discuss namin ni Pastor, para ba itong sinasabing scroll dito sa book of Ezekiel, this is the Bible, the book of the Word of God, na pinakakain sa atin and fill this body, sabi nga ganun. Make it a portion of your body. Kaya nga palagi tayong pinagbabasa ng Bible para sa Matthew 4:4, man does not live on bread alone but on every word that God speaks. So, ang pinakakain natin sa bawat pagbabasa natin ng Bible ay Word of God. At ang sabi, it is as sweet as honey. Talaga pong ang salita ng Diyos, sabi niya gano'n, nung kinain ni Ezekiel ito, ang tamis, sabi niya. Ganon din po ang naramdaman natin, hindi po ba? Nung ating marinig at tayo magsimulang magbasa ng Biblia, ang sarap sa pakinamdam. Para kang kumain nga ng leche flan na masarap. Para kang kumain ng mga masasarap na kakanin na totoong nakakapag-feel ng iyong spiritual na pangangailangan. At ang sabi rin doon sa Psalm 19, sige, tingnan po rin natin sa Psalm 19. Parehong-pareho din po doon na ang ating pag-aaralan na salita ng Diyos ay talaga pong napakasarap na pagkain. Sabing ganun po dito sa verse verse 10. His teachings are worth more than pure gold. They are sweeter than the best honey dripping from the honeycomb. So, ito pong ating pag-aaralan ay dapat ma-appreciate natin talaga na ang salita ng Diyos ay napakasarap kainin araw-araw. Kaya sabi nga gano'n na they are new every morning. So bago ng bago ang putahin natin sa ating mga salitang pag-aaralan at pagpapatuloy na po ni Pastor Fred. Thank you, Lord. Sige. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay mga salita na naaayon sa Biblia. Ang una pa-discuss ko ay tungkol doon sa verse 99 at saka verse 103. Ang sabi po ay ganito, I have more understanding than all my teachers, for thy testimony are my meditation, meaning pinagbubulay-bulay ko araw-araw. Verse 103, how sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey to my mouth. So kung matamis ang honey, ang word of God mas matamis kaysa sa honey. Marami po ang binabanggit dito sa Psalm na to tungkol doon sa meaning na meditation. Meditation is to focus on one's thought, to observe, to know the intention of the one for guidance. Nag-a-answer po ito doon sa mga question pag nag-aaral tayo. Who, what, why? Sinong nagsasalita? Ano ang i-observe mo? At ano ang dapat mong malaman? For guidance. Para sa gabay. Ito yung mga word na nandito. Pangalawa, yung wisdom. I am wiser than my teachers. Wisdom is the ability to use the best means at the best time to accomplish
best end. So, ginagamit to sa tamang tao, tamang panahon, tamang oras, sa kanyang ikabubuti. And that is the wisdom. Ito po yung isa. Testimonies. Dito tayo mag-concentrate mamaya. Testimonies. Ang ano po ito, ang Hebrew word po is Yudi or E-D-U-T, edut. Ang ibig sabihin po dito, God's word is God's testimony to Himself, and as such should be accepted and acted upon. Kung ano ang kanyang sinalita o sinabi ay nagpapatunay kung sino siya. Paliwanag po, ulitin ko. Kung ano ang kanyang sinabi o kanyang sinalita ay nagpapatunay kung sino siya. So God's word is His own testimony to Himself, and as such should be accepted and acted upon. Meron din salita itong precepts. Ito pong precepts na to, laging plural o meron S. Precepts are God's responsibility to those that He appointed to His people. Pag sinabing precepts, ito po ay responsibilidad ng tao na ibinigay sa kanila upang sundin ng kanyang mga nilalang. So the Word of God tells us the truth. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin ng katotohanan about Himself. Ay nagsasabi ng katotohanan tungkol sa Diyos. Ito yung Word of God na nagsasabi ng katotohanan tungkol sa Diyos na nangungusap sa atin at ating sinasamba. His testimony about Himself is the truth. So have faith in the truth, in His Word of God, although sometimes we doubt, sometimes we do not understand fully, but I tell you, we just have faith in what God has been telling us. Proverbs 22:21. Tingnan natin, ha? Ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan. So the Word of God will teach you what is the truth. Sa gayon, in order may maisasagot ka kung may magtatanong sa iyo. Itong katotohanan na ito na sinasabi ng Diyos na itinuro sa atin kapag may magtatanong sa iyo. Ito ang iyo, akin at ating isasagot. God's sovereignty and man's responsibility. Ito yung sovereignty ng Panginoon at responsibilidad ng taong kanyang kinakausap. There are things na sinasabi ng Panginoon tungkol sa Kanya. This is 7 things na sinabi ng Panginoon sa Kanya in the book of John. Tingnan natin, ha? Number 1, I am the bread of life. Maniniwala tayo riyan. John 6:38, I am the bread from heaven that gives life. He who comes to me will not be hungry anymore,
and he who believes in me will not get thirst. So, pag nadinig ng tao na sinabi ng Panginoon, I am the bread of life in John 6:35, paniwalaan mo sapagkat siya yung manna from heaven that gives life. And he who comes to me will not be hungry anymore. And those who believe in him will not be thirsty. Our thirst will be quenched. Pangalawa, I am the light of the world. John 8:12. I am the light of the world. Tayo ay reflection lang ng ating Panginoon. So in John 8:14, testifying about himself, trust and believe. Siya yung ilaw ng sanlibutan na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao na nagtitiwala at nananalig sa Kanya. Siya ang ating ilaw. Number 3, I am the gate. John 10:7 and 9. Thief does not enter the door. And Jesus is the way to salvation. Marami po ang ganito, nang aagaw ng tupa ng may tupa. Kaya tayo binababalaan kung sino at anong mga tao ang ibinigay sa atin. Alagaan na lang natin. Kaya kung merong aayaw at naghahanap ng perfect church, ang nasabi ko, hayaan nyo siya. Kasi yung kanyang lilipatan na kinuha sa atin noong ibang nagpapastol ay hindi rin perfect. Alam niyo kung bakit? Kasi nadun siya eh. Ngayon, kung kahit saan siya magpunta, hindi magiging perfect. Alam niyo kung bakit? Lagi siyang nadun. Kaya sinasabi dito, I am the gate. I am the way to salvation. Number 4, I am the good shepherd. John 10:11 and 14. I am the good shepherd. Hindi siya takbuhin, ha? I am the good shepherd. I gave my life for the sheep. So, if we gave our life for the sheep, and we must take care of them. Number 5, I am the resurrection and the life. John 11:25. He who believes in me live even though he dies. So yung nananalig sa Kanya, kahit na mamatay, ay mabubuhay because I am the resurrection and the life. Number 6, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. No one come to the Father except through me. Walang makakapunta sa Ama ko hindi sa pamamagitan ko. Iisang pangalan ng ibinigay sa langit at sa lupa sa Acts 4, kung hindi ang pangalang Jesus. Number 7, I am that true vine, and you are the branches, and you cannot bear fruit without me. So, kailangan
If you remain in me and my words remain in you, you can ask for anything else and you will have answered prayer. So, as we end, who is the Word of God? Sino yung Word of God? John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was God. Ito pong mga talatang ito ay talagang mabisang mabusa na ma-i-explain sa atin kung sino si Jesus na nagkatawang tao. John 1:14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. There are many benefits in believing the Word of God, who is Jesus Christ. Life abundantly. So many things, good things that God has been giving us. We have to do is to believe the Word of God, accept the Word of God, and act on the Word of God. Manalangin po tayo. Dakila namin Ama, salamat po sa mga pagpapala na tinanggap namin ngayong gabi. Ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, ang lahat ng aming nadinig ngayon maging bahagi ng aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. God bless us. Salamat po. God bless. We miss you. Thank you, Lord. Umagang ito. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the